Di ko rin pakagutan niya, idwal ko rin siya sa kano, isa sa kano gesta no, aganat pan sa kano Davao. Niyabong ba sa kanin, host na programa niya, Tinig ng Salafiya, nanduan na ng programin, ikaw ang Sharia. Anong araw ay Ustad? Sabto. Uman magabi na Sabto sa page rin. Pesa Abu Ziad Abdurrahman Kadiraw. Huway. Sa kaninin to ba? Kaya na kami ito, na makikinig tano, mamanuliman tano, na umani sa sarkitano, na mumunag sa mapya, itago niya sa ginawa, sulamo lang ng mga bityala siya. Kaya na kami ito, nangyari sa kanin, dahil sa lakaw, yari tabihan si Sheikh Abu Ziad Abdurrahman Kadiraw. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bidayatan, qabla kulli shay, awaddu an بعد الحمد والشكر على الله تعالى ثم الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحمد الله إليك فضيلة المفتي بما قمت من محاضرة وافية وكذلك بما علمتنا من درس ذهبي في هذا العصر وفي هذا الوقت، حيث إننا بحاجة ماسة إلى ذلك. أمدك الله بالصحة والعافية ويطيل عمرك على خير، إنه هو ولي ذلك ومولاه. لكن فضيلة المفتي، أمام هذا الملأ أنا أريد وأنا صادق في قولي، حقيقة لست مستحقا بالوصف الذي وصفتني به، لأني أعتبر نفسي أقل من طويلب إذا كان هناك أصغر من طويلب، فإنني حقيقة في نفسي مقصر أمام ربي، ولا أرى نفسي أعلم من أي أحد، وعلمي في غاية القلة، وأحتاج إلى علمك حتى يتم علمي علما. فجزاك الله خيرا. لكن هذا الوصف الذي قلت أني من كبار العلماء أستحي من ذلك وأخجل عليه الله، هذا صادق من عندي يا شيخ. Una sa lahat, Tagalog tanong ka, actually mga viewers ta di pagkasabot sa Maguindanon, nabiya ko po, magagat ang Maguindanon, inshallah ta'ala, nagsulod so inshallah ta'ala, kira, na problema, reklamo yung marakil ng mga pagmutabil sa kita. Apya, so, bahasa ko na bahasa sub, hindi ko rin kagamit, may kaset ko sa live. Kamarakil mga followers sa di pagkasabot sa bahasa tausub, reklamo sila. May katigin sulo-sulo ko tigin na kuwana, hindi karan tigin live stars. Siyempre, na saguna, na tama na magaga, na Tagalog ka. Tagalog ako ka para sa mga mutabir ka sa salakaw ang mga kuwana niya siya sa bala-bala sa kawang-kawangan. Bali, ang mufti natin kanina, gusto ko lang sanang ipanalangin siya at ipanalangin natin sa lahat. Alam ninyo, siguro sa panahon ngayon, hindi na tayo o madalang tayong makahanap ng mga ulama at duat na naninindigan kagaya ng pinanindigan ng mufti natin noon. Alhamdulillah. Ana nawayag si Ustad.
rahimahullah. Sa timpo ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nakagadamas sa kurba syadida. Si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nakaramdam siya sa panahon niya na parang walang may gusto sa kanya sa mundo. Apit ko ng mga kamag-anak niya. Kahit yung mga kamag-anak niya ayaw, sinasarahan siya ng pinto. Anong dahilan? Dahil ba masamang ugali niya? Marami ito. Kaya sabab ano paninindigan din sa bata. Dahil sa kanyang paninindigan sa totoo. Alam niyo mga kapatid, hada zamanul ghurba. Niyabay timpo, ito ang wakto na magiging estranghero talaga tayo. Hatta fi babaynana, kahit sa mga kapwa natin, bahagi. Kasi bakit? Dahil sa paninindigan, sa tama, sa dalil. Ilan ba sa inyo ngayon? Iniimbita pa ba kayo ng mga kamag-anak ninyo sa mga ginagaya na minatay? Iniimbita pa ba kayo sa mga reunion? Hindi na kayo iniimbita. Bakit? Dahil sabi ng mga tagapadanyo, kasalakaw din sa kanila. Mutaasibinan, makaswaibinan, wahabinan. Ganun talaga. Kaya, alhamdulillah, sa time natin ngayon, kahit dito lang man sa Subsargen, hindi ka na niya taasog. Hindi ito taasog, alhamdulillah. Meron tayong Mufti Abdullah. Kaya ipanalangin natin siya. At suportahan natin siya sa abot ng ating makakaya. Kaso lang, ang hindi ko lang ma-agree doon sa sinabi niya, yung pagsabi niya na kibarul ulama, ako, hindi talaga ako, kahit yung height ko hindi mag-qualify kasi maliit ako. Siguro kung malaki ang tiyan, yan siguro, kibarul batan, kabirul batan siguro, dahil sa coke. Paborito natin ang coke. Pero kung kibarul ulama, Sheikh, parang hindi ko matanggap sa sarili ko. Kasi sa sarili ko, mukasir ako sa harap ni Allah. Alam ni Allah ano ang mga kakulangan ko. Alam niya anong mga pagkakamali ko. Kaya parang hindi ko masabi sa sarili ko yan. Kibarul ulama. Patawarin mo ako, Sheikh, pero hindi ko matanggap. Siguro, kung estudyante lang ng kaalaman, kahit nga yan, mahirapan pa ako. Siguro kung muhib lil-ilm, nagmamahal sa kaalaman ng Quran at Hadith, siguro yun pa. Pero kung sasabihin na kibar, la hawla wa la quwwata illa billah. Kung kibarul ulama, Sheikh, ang dapat natawagin yan kayo. Si Sheikh Salih Al-Fawzan, ikaw, at ang mga muftun na may daladala ng hindi lang basta-basta, pero kung kukuha sila ng ilmu sa kanilang hindi lang yung paramihan ng memorize. Hindi lang naman yan ang ilmu, paramihan ng memoryado. Pero yung nakakabigay ng pakinabang. Sabi ni Imam Shafi'i rahimahullah, laysa al-ilmu ma hufid, wa innama ma nafa. Ang ilm, sabi ni Imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah, ang kaalaman daw sa ilmu, hindi daw yung na-memorize lang, pero yung nagbigay ng pakinabang sa iyo. Mas marakal yung mga nagka-memorize na kalangab sa mga kitaba, mga asyaira. Mas marakal sa kita. Why? Pangigot ka ng kalakalo sa mga dalpanilan. Maraming memoryado ang mga Mu'tazila, pati mga Shia, mas grabing memory ng mga yan. Pero nagbigay ba ng pakinabang sa kanila? Hindi. Kasi nandun, Shia pa rin sila. Naman sa gunan, handa sila ng baloy ng Salafi. Shia. Ha? Paano yung marami ka masyadong memoryado isang buong kitab? Pero nakakanggay sa kapantag sa ka. Kung baga nakabarapan sa nakabarapantag sa ka, hindi nakabigay ng magandang resulta sa iyo. Wala. Hindi din yun. Tanda natin, ang mga ruhban, ang mga rahib, yung mga pari ng mga Hudyo, ang sabi ni Allah Ta'ala pagtungkol sa kanila, mathalul ladhina humilu at-tawrat thumma lam yahmiluha
kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalu qawmi alladhina kadzabu bi ayatillah. Ano sinabi ng Allah suratul Jumu'ah? Ang kahalintulad, pamantigin, ang kahalintulad ng mga daladala nila yung kitab sa kanilang mga likod, pero hindi nila binabasa, hindi na alam anong laman ng kitab na yun. Kamathalil himar. Nakakita na kayo ng donkey? Sa Google, no? Ako sa Egypt, sa Jordan may donkey, no? Sa Egypt nakita ko ang donkey. Inuwento sa atin ni Sheikh Abdul Karim Miswari, nung nag-aaral pa siya doon, si Sheikh Shuaib Abidin, nung dinala siya ni Ustad Abdul Baqir, rahimahumullah, namatay na silang dalawa, nakatayo siya, tinitignan niya yung donkey. Sabi niya kay Ustad Abdul Karim siya ka. Wata pa si Sheikh Abdul Karim Miswari sa ito. Why, Ustad? Papa Ustad. Kaya natigin ni donkey. Why? Donkey na. Himar! Why, himar! Ako ano rin yung Ustad? Paano niyungkit yung Ustad sa ito? Basta, inobserbahan niyo sa Saudi, hindi ka makakita ng donkey doon. Camel, kung meron man doon sa border. Kaya first time niyang nakita yung donkey sa Egypt. Nandun lang man sa kanya, kung may nakapunta ng Egypt, ang donkey, dyan nakalagay yan sa palengke, o sa kanya lang. Ginagamit nila, at ang sama-sama ng boses ng donkey. Kaya nga sabi ni Allah Ta'ala, inna angkaral aswati indallahi na sawtul hamir. Yung pinaka-ayaw ni Allah Ta'ala, pinaka-kilamunguhingan ni Allah na boses ng donkey. Ang donkey, nilikha siya na ganyan, tanga. Kwan si kanina. Pag sa mga Amrano, na mga Buddha, buhay. Yung tanga. Bingaw o ba ang tausog? Ano sabi nila? Ha? Kila? Hamburger. Ha? Hamburger? Hamburger. Ito ba? Kasi yung donkey, pag anong ilagay mo dyan, dining katawan ni Kon, ito ba ikinaupamak, inaglakit ng Rasul sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala sa mga arin mo nila, dining katawan ni Pinoni Kugat, yung mga kitab ito. Dining katawan pananggitan. Why? Sa ganun din yung mga Mu'tazila. Isang beses, Imam Ash-Shafi'i, iniskas siya ng mga Mu'tazila sa sikat. Ilan, parakil sila. Shafi'i. Challenge namin siya. I-prove ka kung tingin, i-prove mo daw yung sinasabi ninyo na i-ithbat ang mga sifat ng Allah Ta'ala, yad, yung kamay, yung mata. I-prove mo daw yan kasi ang nasa Quran ay sa kamit lisay. Inimawal si Imam Shafi'i. Saan mo na mabatya sa Manaqibul Shafi'i, Manaqibul Imam Shafi'i, ni Imam Al-Bayhaqi. Saan sa kitab? Imam Shafi'i, paranos ka sa pinabatya sa ayatan na ito. Pero pupusan ng ayatan na ito. Tapusin yung pagbabasa. Nung sinabi ng Allah, laysa kamithlihi shay', ano sumpat din? Wa huwa as-sami'ul basir. Wa huwa as-sami'ul basir. Sabihin, walang katulad kapantay si Allah Ta'ala, walang kaparehas, at siya ang nakakarinig at nakakakita sa lahat. So mayroong nafi, may ithbat. Inalis niya, umaga, winala mo yung iningkar mo ang anumang kaparehas sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero at the same time, inithbat mo yung sifat niya. So yun ang dalawang rukun. Doon ang mga Mu'tazila hindi nakapagsalita. Kasi paano nila sasabihin, walang mga sifat ng Allah, iingkar nila, inafi nila. Mayroong ithbat pagkatapos ng ayatan. As-sama wal basar, so kapag kinag, so kilay, yung pagka makakita, inithbat ni Allah sa sarili niya. Iran, nuthbitu ma athbatahu Allahu li nafsi. Ibig sabihin, i-prove natin o patunayan kung ano yung sifat ni Allah Ta'ala sa sarili niya. Siya ang nagsabi. Hindi natin siya hinalitulad sa iba. Ibig sabihin, yung simple lang na yun, bright ang mga Mu'tazila kung sa bright,
Kasi kaya nila yung philosophy ni Aflaton, Euclid, yung mga pinag-aralan sa university ng mga salwar, mas kabisado ng Mu'tazila yan. Pero mayroon bang nagawa sa kanila? Wala. Wala silang napala gringo. Ang gringo, kahit ilang pamphlets pa gringo, ang nabasa nila. Pero kung yung pamphlets na yun, mali yung pag-intindi kung anong nandun, patay. Patay sila. Kahit ganun pang ano kita. Kaya parang himar. Parang himar. Ipunin mo yung lahat ng mga kitab. Alam niya na ipan-pan, pero yung paham. So, kasabot, katuntay. Mali. Wala. Kaya nga hindi advisable na ikaw lang magbasa ng kitab. At yaso, yung Quran, hindi pwedeng ikaw lang walang nagatasih sa'yo. Walang nagtasih. Kasi baka mamaya, yung pagbasa mo sa innal ladina na innal lajina. Na, kami mga tausugang dila namin, delikado. Nag-Alex, ija juljilatil ardu jiljalaha. Na, walang mag-correct sa amin. Sabi ng tausug, correct na yung kakoy niya. May talingat ka, may ingat ako. Ija juljilatil ardu jiljalaha. Na, mayroon pang isang kapatid na marano, ang pagbabasa niya ng alladhi angkada dhahra, alladhi angkaba bagran. At yun ito na ang babagran, aking naramata. May kabagyan karoon na kabagran. Walang nagkasiya sa kanya. Okay, imam. Paano yun? Kaya kailangan, may ustad ka talaga. Aron sheikh ng kapamanto. O, sheikh, tama ba ito? At yung sheikh mo, piliin mo. Kung tama ba yung akida ng sheikh mo? Kasi baka mamaya yung sheikh mo, mahaba pa ang balbas hanggang sa kanto, tapos yung ulo niya kay parang Superman, Super Mario, nakakita kayo ng Super Mario? Di ba yung naglalaro kayo ng Nintendo noon sa computer? Mas lagi di mushroom din. Okay na. Mapya, kinabatan din sa Quran. Umanaman pagbatan na, Sadaqallahul Azim. Nasumawal man yung sulim si, o Sadaqar Rasulul Karim. Damit ko ba sa Abdurrahman? Na gano'n ang kuhan nila. Tapos yung isa naman, magtuturo sa iyo, maganda nga ang pagkuhan, pero doon sa kubur maghingi. Ya Abdul Qadir Jilani, Baddad Magdad na. O pa makasinger sa Sheikh lang siya. Why? Di takataon na may Khalid Zeppelin at ka Bon Jovi. Ito ba? Ngayon, pwede ka bang kumuha doon ng ilmo? Hindi. Sabi ni Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, at ito ay nirecord ni Imam Muslim sa kanyang sahih, siningit niya, kaul ng tabi'i, na si Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, sabi niya, inna hadal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ang kaalaman na ito, agama. Agama ito, kaya maging metikuloso kayo kanino ninyo kukunin ang agama. Alhamdulillah, hindi po ang ngiti natin, tayo kumuha sa kanya ng kaalaman. Hindi lahat ng mga nagpakita dyan sa Facebook nakaroon ng sima, balbas. Alhamdulillah, ito part ng ating agama ito, wajib ito sa ating lalaki. Pero hindi lahat ng mahabang balbas dyan makita ninyo, una ninyo ng ilmo, kaya ang mga supi, mahaba din ang balbas. Mamaya ang sabihin sa'yo, magtasbi ka ng 1,000. Mamaya maglipad ka na, anak. Nambay pitalo ng mga Tagalog sa guna na mabalo yung barang. Mahay. Bakit hindi ka mahay magsige ka gano'n sa ulo mo? Yun ang kunan mo ng ilmo. Hindi pwede yun. Baka mamaya, telepati sa mga kwan, sa mga patay, sa mga kubur. Ngayon, marami na ang hindi natin halos maunawaan ngayon ng mga nangyayari. Kaya kinakailangan makuha natin yung, hindi lamang yung pagkuha natin ng ilmo o pagrespeto natin sa mga muftun na mga ulama ng Ahlus Sunnah, kundi tayo mismo na nagsisikap na masunod ang pamamaraan ng Salafus Salih. Magsikap tayo na magkaisa tayo sa kitab at sa hadith.
Yan ang mayroong kitab si Sheikh Dr. Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, rahimahullah, hafidahullah, isa sa mga kibarul ulama at muhaddithun, ahlul hadith ng Madina. Buhay pa ngayon, tatay ni Sheikh Abdul Razak Al-Badr. Naging teacher ng Sheikh natin, ni Sheikh Shuaib Abidin. Kilala niya si Sheikh Shuaib. Pero isang nag-magister na Pilipino, balik Islam, Usuluddin sa Madina, ang nagmula ka siya sa kanya, si Sheikh Saleh As-Suhaimi. Unang tinanong sa kanya, hal anta min al-Philippine? Naam. Ta'arif Muhammad Shuaib Abidin? Hal ta'alamta indahu? Nag-aral ka ba sa kanya? Sabi ng magister, hindi ko po naabutan. Nandito na ako sa Madina. Patay na siya. La hawla wala quwwata. Yan ang khasa'a. Sabi niya, sayang. Sayang, sabi niya. Estudyante ko, sabi niya, si Muhammad Shuaib. Saleh Suhaimi, mufti ng Makkah. Ang mufti ng Madina, si Sheikh Muhammad Ali Bazmul. At Muhammad Al-Bazmul. Sa Makkah, si Sheikh Saleh, Dr. Saleh As-Suhaimi. Basta makarinig siya ng Pilipino, ganun din si Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Nagtanong, Filipinos? Arif, Muhammad Shuaib, Sheikh namin, wala kilam ng alam, hindi ka na nag-aral. Wala. Diba? Kaya nung namatay si Ibn Abbas, isa sa mga estudyante niya, kung hindi ko nagkakamaling, binanggit niya si Muhammad ibn Jabr, binanggit ni Mufti, nung nilibing, yung alim na yun, si Ibn Abbas, sabi ni Muhammad ibn Jabr, sabi niya, bihada, kad dufina al-ilmu, kad dahab al-ilmu al-kathir. Ngayon, na nalibing na itong alim na ito si Ibn Abbas, ang dami ng ilmu na meron sa kanya, nalibing na rin dyan. Hindi na natin makuha. Ibig sabihin, araw pa lang ito na hindi niya nasulat, hindi niya na nasabi kasi namatay na siya, na wala na, hindi na natin makuha yun kasi nandun na, nakalibing na. Kaya ang kamatayan ng isang alim, tulmatun latusan. Yan ay isang puwang na hindi na natin kayang kapalan. Hindi natin kayang kapalan. Kaya kailangan, habang nandito sila, magsipag tayo mag-aral. Huwag lang tayong, lalo kung malapit tayo, puntahan natin siya sa bahay niya. Mag-aral tayo, maglakbay tayo. Kaya natin maglakbay na mag-motor niya, yung paborito niya ako. Ina ba? Rides. Apelo sa mga marilugan kung magkumag ako. May lipi mga maide. Rides. Yung nagkapangagi, mapok ka naman. May rin ka mo sa live. Di ka na mag-itsa ni live sa actual. Hindi magkaparehas yan. Hindi magkaparehas. Time ng pandemic, dinagit ni Mufti kanina, oo, kasi talagang hindi tayo makalabas doon. Bawal lumabas, sabi ni Kim Cho. Pero ngayon, malapit na malapit. Kung kapit-bahay ko lang ito, araw-araw ko ito disturbuin. Oo. Nakapag-isip kami, dati nilalakbay namin, Davao Jensen, puntahan si Ustad. Ay, maunga. Puntahan namin. Punta kami sa bahay niya sa Lute, sundan namin kahit saan. Hindi ko kasi yung ulama, mga ulama yan. Ngayon, yun lang ang short na reminder ko sa inyo tungkol sa ating pag-aaral dito. Naging teacher nyo rin ako noon sa tafsir for a time, sa isang maiksing panahon. Siguro wala naman kayong narinig sa amin, sa akin na hindi tamang akida. So kung ano yung mga natutunan nyo, i-apply nyo yun at mas magpalawak pa kayo dito ang mufti natin. Mayroon lang akong i-remind na related doon sa sinabi niya sa mga Yawmul Qiyamah. Kasi sa totoo lang, sapat na nakulangan pa tayo doon sa sinabi niya. Kung kaya nga na isunod-sunod mo yung mga ganong lecture mufti, mas maganda. Kasi kailangan natin na ma-remind tayo sa paglapit ng akhirah, paglapit ng kiyama sa mga panahon ito, lalo na tungkol sa kamatayan. Si Imam Muhammad Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Shamsuddin Al-Qurtubi, Muhammad ibn Shamsuddin, si Abu Muhammad, siya yung Qurtubi na mufassir.
Yung isa namang Qurtubi na author ng Bidayatul Mujtahid, Muhammad al-Qurtubi din yun, pero Muhammad ibn Rushd. At ang palayaw niya, Abul Walid. Pag marinig niyo Abul Walid, Safed yun. Pag Abu Muhammad, ibig sabihin nun si Muhammad ibn Shamsuddin al-Qurtubi al-Mufassir, ang may akda ng Al-Jami' li Ahkamil Quran. Binanggit niya sa isang tafsir sa Surah Ali Imran. Sinabi niya, sana nandito yung mga leaders natin sa lugar, no? Sabi niya, tila, alam ko, yadul ala da'af, lakin binanggit niya doon, sabi niya, arba'atun, idha wujidat fil qawm, fa'ahluha ma'asumuna minal bala. Sabi niya, sabi niya, kung makita ito sa isang bayan, upama, dahil pang ano niya, Jensen, suksad yan, tawag ka Davao, itong apat na ito, kung nandyan, masaksihan natin, nandyan, ang lugar na yun, ang kaum na yun, malayo o maproteksyonan sa bala. Diba? Pagkatapos ng Ramadan, pagkatapos ng Muharram, ang mga ninuno natin magtulak bala. So, paano ba matulak yung bala na yun? Ayun, grabe ako. Uulan na naman, magbabaha. Nakita ko yung sa Puago, bumaha ng malakas. No? Ano daw yung, yan lang ba ang bala? Ang pinakamalaking bala, sinabi ni Imam al-Hasan al-Basri, sabi niya, akbarul balaya, ang pinakamalaki sa lahat ng mga bala, an yabtaliyat Allah fi dinik, ang ikaw ay subukin ni Allah sa agama mo, sa akida mo. Na hindi mo na alam, tama pa ba ito? Alanganin ka na ba? Pag makarinig ka ng super sufi, maniwala ka na sa kanya. Pag super ashari, okay din. Lahat sa'yo okay na. Wala lang, hindi mo na alam paano. Okay, haram. Okay lang yan. Sige lang. Bakit? Basta, alim ang nagsabi. Meron din mga ulama ng kaligawan. Paano yun? Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wa sallam, akhwafu ma akhafu alaikum tahta, o sabi niya, syarrun nasi tahta adini sama, al-ulama'ul mudillin. Ang pinaka-syar, although may hasan ang hadith na ito ni Imam Ahmad sa Musnad niya, pinaka-masama, pinaka-matinding kasamaan sa ibabaw o sa ilalim ng lilim ng langit ay ang mga ulama na nangliligaw. Ligaw na sila, mangliligaw pa sila ng iba. Ngayon, Rajab na, malapit na naman ang Isra wal Mi'raj ng mga pabibig'a. Sa ika-27 ng gabi ng Isra, magbid'a na sila. Ang nagsabi, graduate ng ganitong university, ay, alim yan, maniwala tayo. Hindi ganon. Kaya, sabi niya, ulama al-mudillin, yung mga ulama na may dalang kaligawan, tinuturo sa tao. So, itong apat na ito, maiwas tayo sa bala, sa agama natin, at pati yung physical na bala, yung ano-ano mang mga tawag dito, yung mga sakuna na nangyari. Sabi ni Imam al-Qurtubi, una sabi niya, Imamun adilun la yazlim. Leader na matuwid, leader na patas, adil, si kanin, justice, aran justice din, la yazlim. Hindi siya nangungurakot bilang leader. Hindi siya kapatid niya o kahit paano niya, minsan niya, pag natamaan ng hukuman, patatamaan niya ng hukuman. Walang pabor-pabor. Hindi gaya nung sinabi ni Hirap noon, walang kaibigan, walang kaaway-kaanin, walang kamag-anak, pero kabit lang. Yung kabit niya lahat, ang dami, tapos yun ang pinaburan niya. Wala nga kamag-anak. Yan ang nangyari kay Hirap. Na, Imamun adil la yazlim. At sinabi ni Sheikh Uthaymin, ta'liq niya dito sa kaul na ito ni Imam al-Qurtubi, fa'ayyu adlin, sabi niya. Ano pa ba sabi niya pagiging patas o pagkatarungan?
ang mas magiging makatarungan pa, a'dal min sahibi tawhid, kaysa sa tao o leader na mayroon siyang tawhid. So, asal ng adal, ang tawhid. Ibig sabihin, kapag ang leader na yan ay nasa tamang akida siya, number 1 yun na makatulak sa bala ng lugar na yan. Pero kung yun ang pinakamay malaking goal, nagsishirk pa, nagbibigay pa ng sa Pasko, at siya pa ang magsabi sa amuang mga higala nga Kristiyano, bisag Muslimi, mali pa yung Pasko. So, ibig sabihin, ang taong yun, hindi papasok sa imamot. Malaking bala na yan na may ganong pinuno. Pagparid pan, pagmotorcade pan, pagtagal, sikalin pa rin, sumugulo sa mga Muslim, pagparid ka ka New Year sa guna. Ngayon ay New Year, magparid kayo, magturutot, magkuhan. Sabi naman ng mga jahil na mga kapatid natin, Allahu Akbar, Happy New Year. Pinaghalo-halo ang batin. Allahu Akbar, Happy New Year. Imamun adilun, la yadlim. Pangalawa, alimun ala sabilil huda. Alim ala sabilil huda. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit pagkalim siguro ang leader, pero kung ang alim, gaya na sinabi ng Al-Qurtubi ala sabilil huda. Sinabi ko Shaykh Uthaymeen rahimahullah, al-ulama'u thalath. Sa kitab na Al-Qawl al-Mufid ala Sharh Kitab Tawhid, binanggit niya doon, ang mga ulama ay tatlong klase. Sabi niya, ulama'u ad-dawla, ulama na dalpa, ulama ng mga gobyerno, ulama ng mga hari, ulama ng mga pinuno. Kung anong sabihin ng pinuno, i-okay mo yan. Na-okay. Okay ang maulid. Okay ka na. Hindi na makapagsalita. Walang istiklaliya. Ulama o dawla. 70 kaulama ang pumirma na si Imam Ahmad ay ligaw. Ayon sa utos ni Mu'tasim. Si Mu'tasim billah, khalifa noon, nasa Sham siya. Siya ang nag-promote ng akida na ang Quran ay makhluk. Ala akida ni Jaham ibn Safwan. Si Jaham ibn Safwan ang founder ng sekta na Jahmiya. Isang sekta na apo ng mga Mu'tazila. Kasi itong sekta, mag-apo-apo yan sila. Apo ng Mu'tazila. Sabi niya, kullu ma siwa Allah fahuwa makhluk. Yub'a idan, Al-Quran makhluk. Lahat daw ng iba bukod kay Allah ay makhluk. Ibig sabihin ng Quran ay makhluk. Nilikha. Yun ang pinusuki ni Jaham ibn Safwan. Kaya pag nabasa mo sa kitab Al-Jahmiya, yan ay sekta na tinatag ni Jaham ibn Safwan. Now, so ang nag-promote nitong akida niya at na-convince ang leader na si Mu'tasim billah. Sa time ni Mu'tasim billah, pinagustin sulango ng mga ulama. Makhluk ang Quran. Hindi ka di ka payot makhluk. Kung di ka makalabuso na, hindi matayin ka niya. Papapatay ka niya. Si Imam Ahmad, si Yahya ibn Ma'in, at ang ilan sa mga ulama na kasama niya, sila lang yung sumalunghag. Hindi totoo na makhluk ang Quran. Al-Quran o kalamullah. Dahil doon, sa paninindigan nila na yun, inulong at inultol si Imam Ahmad noong presidente pa si Mu'tasim. Hanggang sa uminiyak na yung gwardya sa kakahagupit niya kay Imam Ahmad. Kasi sabi niya, Imam mo to, sabi niya, Imam, pwede ba sabihin mo na lang na makhluk, pero ang intensyon mo yung kamay, kasi gaganon yung gwardya. Hinga! Yung ibang naman nun, mag-tawriya sila. Tawriya, ayon. Ibig sabihin ng tawriya, kung magpagsagot na hindi direct, sabi niya, makhluk. Ibig niya sabihin makhluk, yung kamay ng gwardya na may hawak ng Quran. Sabi ni Imam Ahmad, hindi. Huwag natin tuturuan ng mga tao magsinungaling.
ang Quran ay kalamullah. Sabi niya, Imam, ako lang naawa sa'yo, grabe na yung pagkagupit ko sa'yo, hindi ka pa pinapakain. Sabi niya, kung hindi ako maninindigan, sino ka, sabi niya. Hanggang nalaman ni Mu'tasim yun, na hindi talaga sumuko si Imam Ahmad, siya na mismo pumunta sa kulungan. Kinuha niya yung latigo ng gwardya at siya mismo ang naglatigo kay Imam Ahmad. Habang nilalatigo niya si Imam Ahmad, ang sabi ni Imam Ahmad at sinisigaw, Allahumma gfir li Mu'tasim, Allahumma gfir li Mu'tasim, Allahumma gfir li Mu'tasim. Ya Allah, patawarin mo si Mu'tasim, patawarin mo si Mu'tasim. Nung napagod na kakahagupit si Mu'tasim, umalis siya. Umiyak yung gwardya, bumalik. Imam Ahmad, nung nagkamalay na si Imam Ahmad, bakit sa kabila nung paghagupit sa iyo, sabi mo patawarin ni Allah si Mu'tasim? Sabi niya, li'anni la urid an yantiqa lisani ala ahli bayti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kasi ayaw ko ng aking dila ay magbigkas ng anumang masamang dua o panalangin laban sa mga kapamilya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yun pang inisip ni Imam Ahmad. Akida niya pa rin ang inisip niya. Kung inisip niya lang ang sarili niya, surrender na. Pagod na ako. Bugbugin ako. Wala naman akong sweldo dito. Yan ang alim ala sabilil huda. Umatay, ikulong, o anumang gawin, maninindigan siya sa katotohanan. Sabi pa ni Sheikh Saleh Suhaimi, al-alimur rabbani huwa alladhi la yataghayyar mawqifuhu fi ayyi zamanin wa makan, mahma kan. Sabi niya, ang alim na rabbani o makajos na alim, hindi nagbabago ang paninindigan at kulay kahit pa nagbago na ang panahon at ang mga lugar sa kahit anumang pagkakataon. Yan ang alim na rabbani. Yung khutbah natin kanina, walau an ta'udda ala asli syajara, kahit pa, yung sigatil mubalagha, ang ginamit ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mubalagha, yung pagsobra, kahit pa ang umuyain mo na lang yung ugat ng kahoy, nanindigan ka sa katotohanan na ang pandi na yan ay bid'a sa kasal. Panindigan mo yun. Kahit pa, barilin ka na sa pagsasabi nun, panindigan mo yun. Sa mga nagsasabi na ang adat ay dapat na igalang. Kahit pa ang adat ay bumangga na sa ibada, bumangga sa syariat, panindigan mo yun. Kahit gano'ng kapait, iwanan ka man ng lahat. Sabi ni Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ماذا يفعل بي أعدائي? Ano ang magagawa ng mga kalaban ko sa akin? In sajjaluni, kung ako sabi niya ay kanilang ikukulong, fahuwa sabi niya, khalwati ma'a Rabbi. Yan ay aking pag-iisa kasama ng ating Panginoon. Wa idha sabi niya qataluni, fahadi shahada. At kung papatayin nila ako, ito ay shahid na ako dito. Wa idha taraduni, kung ako naman ay i-exile nila, paalisin. Sabi na hijra. Ito ay pag-hijra ko, natulungan nila ako mag-hijra. Mada yaf'alu bi a'da? Ano ang kayang gawin ng aking mga kalaban sa akin? Wahakada, alim ala sabilil huda. Alim na yon na nasa landas ng gabay ni Allah. Pangatlo, مشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرضون لطلب العلم. Mga elder na ulama at elder na mga leader, yun ibig sabihin doon. Nag-uutos sila ng mabuti, nagbabawal ng masama, at sila ay nag-uutos sa mga tao sa talab al-ilmi wal Quran at pagbabasa ng Quran. Kung makakita tayo ng matatag na madrasa,
sa ating lugar at hindi lang musabaka lang ang alam, yung tinuturuan ng tamang akida ang mga bata, paglabas ng bata, ilang buwan lang, alam na ang usul thalatha, alam na ang al-masail al-arba'a, alam na ang mga al-qawaid al-sitta ng ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, al-masail al-jahiliya, kitab al-tawhid, nawaqid al-islam, at ang naging knowledge ng mga elder sa lugar at mga malayo sa bala ang lugar na yan. Malayo sa bala. Kahit pa nahihirapan sila, nahihirapan sa ang kanyang sinusuporta sa anak niya sa madrasa, siya din nag-aaral sa madrasa, nagka-tricycle, nagbibenta ng kahit ano-ano, para may pamasahe kung ano. Lahat ng yon na deposit mo ay isa sa mga paraan upang makabilang ka doon sa grupo ng mga tao na yun na magiging ating vaccine laban sa bala. Bakso mo namin ang bala. Ika-4, nisa'ul mu'minat masturat la yatabarraj na tabarruj al-jahiliyatil ula. Mga kababaihan na mananampalataya kay Allah, masturat, tama ang kanilang pagtakip ng aura nila. Hindi sila gagala o lalabas sa kanilang bahay gaya ng paggala ng mga babae ng jahiliya. Paano ba ang paggala ng mga babae ng jahiliya? Kagaya ng sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ano ba yung tabarrud sa time ng jahiliya? Sabi niya, kapag nakita ito, ang jahiliya noon, nakikita ito tenga at nakikita itong sadar ito. Naam. Wal qawlur rajih fi mas'alati awriyat wajhi al-mar'a o adami awriyatiha, at ang qawl na malakas kung ang mukha ng babae awra o hindi, huwa qawlu jumhur al-ulama bihasab al-adillati wal-adilla المدينة ومحاجاة الجمهور في ذلك ولذلك قوية جدا، هي عدم أولية وجه المرأة. At ang pinakamalakas na pananaw ng mga ulama sa mukha ng babae kung aura o hindi ay ang kaul ng jumhurul ulama na ito ay hindi aura. Sa dami ng matitibay na mga adilla na prinisinta ng jumhurul ulama. وَنَحْنُ لَسْنَا مَعَهُمْ لِأَنَّهُمْ جُمْهُورٌ وَلَكِنْ نَحْنُ مَعَهُمْ بسبب الأدلة القوية التي تدل على عدم عورية وجه المرأة. نعم، عدم عورية وجه المرأة. At tayo sumasama sa jumhur, hindi dahil jumhur sila, pero dahil sa dalil na hinawakan nila na matibay at mas malakas na hindi aura ang mukha ng babae. Bikhilafil Hanabila, na salungat sa Hanbali, na ang tingin nila ang buong, dahil sinabi ng aura, al-mar'atu kulluha aura, ibig sabihin, pati yung mukha wajib na takpan. At nagkhilaf naman sila, ilang mata ba ang makita? 2, 1? Alam niyo naman siguro yung nangyaring diskusyon. Isang mata ba o 2 mata? Now, ala kulli hal, pati sila nagkhilaf sa sarili nila. Lakin ang malakas doon, hindi aura ang mukha ng ala kulli hal. Kung magdinikab siya, choice na yun. Pero, huwag niyang sasabihin wajib, dahil ang malakas na dalil ay laysa wajiban. Naam, ilang umum. So, 4 na yun, na kung nandun present ka sa kaum natin, sa bayan natin, malaya tayo sa anumang bala. Mga kapatid, ang advice ko lamang bilang panghuli, huwag nating bibitawan kung ano man yung itinuro ng ating guro noon, rahimahullah, ipinagpatuloy ng humalili sa kanya si Sheikh Omar Kasm, rahimahullah, 2 mufti na ang nawala. Siya ang survivor. Nakuha mo gringo? Siya ang buhay. Ngayon, kung ang siya ngayon, hindi natin alam ang kadar natin.
ay mawala din. At hindi pa tayo nagsipag sa pag-aaral natin kasi malayo ang pulumulok, malayo ang kuwan. Bakit pag mag-rides tayo, maabot tayo ng Davao at Cebu, abot tayo ng Camiguin at Cagayan? Kayang-kaya pala pulumulok lang. Pagsikapan natin, habang buhay pa ang mga aral ilmu natin. Inshallah ta'ala. Dahil ang pag-aaral sa ilmu na ito at pagtakbit dito, yun ang dalawa sa apat na mga masail na binanggit ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sa al-masail al-arba. Basic lang. Ano daw yun? Grades. Ano yung grades yung apat na yun? Al-ilmu. Dahil sinabi ni Imam al-Bukhari, si Bukhari, natutulog si Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kaalaman muna bago ang salita at gagawa. Hindi yung kahit ano pang sabihin nyo, basta mag-New Year kami, mga Muslim kami, Allahu Akbar. Tingnan mo? Sinabi niya ba yun na may ilmu muna siya? Hindi. Dahil pinairal niya ang hawa. Hawa, yung kanyang sariling kagustuhan. Pangalawa, alam mo na yun. Nalaman mo, natutunan. Ano yung pangalawa? Sabi ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, al-amalu bihi. Gagawin mo na. Tinggulan ang kanan. Alam mo na wajib ang magsala. Alam mo na dapat iwas tayo sa bid'ah. Alam mo na haram ang pagbibenta ng turutot ay pagbibenta ng paputok kasi suporta yan sa kanila. Alam mo na, so magtauba ka na. Gawin mo na yun. Itakon mo lahat yun. Huwag mong sabihin na, baka pa kayo panari ako. Walang tanong. Huwag sa kuyugan. Huwag. Rin na ito ay bawal sa amin. Kaya ibibinta ko na lang. Ibinta ko na lang sa'yo. Ba't kung binenta? Bawal yung ibinta kasi walang problema. Christian naman. Ma haruma akdo, haruma i'ta'uhu. Qaida usuliyah. Ma haruma akdo, haruma i'ta'uhu. Ma haruma syara'u, haruma bay'u. Ano man yung pinagbawal kunin, pinagbawal na bilhin, bawal ibenta. Ba't ka nagbibenta ng krus at istampa? Anak. Okay yun, kasi binibenta ko ang Diyos nila. Ano yung haram bilhin? Haram mo yan, ibenta. Haram mong kunin dahil sa kadyahin ng tao, kahit haram okay lang. Yan ang sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubali min ayna kasaba malahu amin halal amin haram. Darating ang panahon sa riwayat ng Muslim sa kanyang sahih na ang mga taong Muslim, nag-aampi na Muslim, wala nang pakialam, halal ba o haram yung kanyang ginagawa o kanyang pera. Tignan nyo ngayon, viral sa Facebook. Ano yun? Leader na kinasal niya. Yung nagtanan na lalaki at babae na parehang may asawa. Kinasal niya. Tapos, ang sabi niya, sinarap tigil sa kulta. Ako naman. Tignan mo yun? Ano yun? Paano yun? Saan hukuman niya nakuha? Alam ko magagalit sila. Pero saan nilang hukuman nakuha yun? Hindi ba, yung may asawa, parehas silang may asawa, at hindi sila kinasal, at sila, hindi ba rajam yun? Takwa na ka? Hindi ba? Hanggang sa sinabi ni Umar ibn Khattab, nagdala siya ng nuska ng Taurat. Kasi sabi ng mga ahlul kitab, sabi nila hindi totoo yan, yan sinabi ni Muhammad na yan, na mayroong rajam sa kanilang kitab, sa Taurat. Umuha si Umar ng kapi pinakita sa Nabi. Namula ang Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Ya Umar, law kana Musa ayishan lattaba'ani. Kung buhay si Musa, pagulot sa kanyang salaki. Susundin niya ako. Ibig sabihin doon ay
kung ano yung sharia na ipinatupad ni Muhammad a.s.w. susundin nyo ni Musa kung si Musa ay umma ng Nabi Muhammad s.a.w. Hindi kailangan na i-prove. May ibang mga masisipag tayong balik Islam. Sabi niya pa sa akin nung isang balik Islam, 2008, sabi niya, Ustad, dili ko mutuwa na imong gingon. Kung di makamutuwa, hadith ayatan man to, wa an tajma'u bainal ukhtayn. Hindi pwedeng ikasal ng sabay sa isang lalaki ang magkapatid na babae, na puro buhay. Sabi niya, hindi, i-prove ko yan wrong sa Bible ko. Wala pa ka nag-Muslim. Bakit may proof hindi pwedeng maging basis na makita mong expired na kitab na yan? Palagamot na expired na yan. Defect din. Quran ang ating sinusunod. Dapat mag-submit ka kung anong sinasabi ng Masadir Tashri', ang source ng ating Sharia. Pagkatapos ng amal, ad-da'watu ilayhi. Saka ka mag-da'wa. So bago mag-da'wa, gringo, ilmu muna. Tapos apply. So hindi tayo pwedeng mag-da'wa pala, Muhammad Idris. Pag humag-shahada, mag-da'wa na dito. Kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang kaligtasan natin sa mundong ito at sa kabilang buhay, sa pamamagitan ng pagsunod sa Quran at Sunnah. Makikinig tayo ngayon sa kapatid natin magsasabi sa kabasaran ng Allah. Inshallah, Allah. Walang ilmo. Ang sasabihin nilang di ba yung nag-viral, nagmama? Bakit bawalan ng mga ulama ang mama? Sabi niya, alhamdulillah, nagtrabaho ang mga ulama. Kasi pati ang mama namin napansin. Kasi hindi daw nagtatrabaho ang mga ulama, kaya tablig na ang gumagawa ng trabaho. Alhamdulillah. Pero ayusin mo yung trabaho mo. Nag-aral ka ba bago mo ginawa yung trabaho mo? Walang delikado doon. Kung tatrabahuin mo, hindi mo trabaho. Magtrabaho ka na mukti na hindi ka naman mukti. Ano? Delikado yun. Ayun mong mukti. Tapos ikaw magkita ka. Paano yun? Paano yung dakwa mo doon? Kaya sabi niya Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل وهو أعلم بالمهتدين. Sinabi niya Allah Ta'ala, mag-anyaya kaya Muhammad ko sa landas ni Allah ng may hikmah. Dito naman hikmah. Sabi nila, masakit naman yung pagsasalita mo. Kasamang ugali mo, Ustad Kadiraw. Kaya ayaw kong makinig sa'yo, kasama gini ugali na gano'n. Bakit masama ang ugali ko? Kasi sabi niya, pag sinabi mo, haram. Bakit masabihin ko, ay, medyo halal. Kapagay ko, yadin tigin midjali na halal. Yadin tigin na midjali na haram. Ang makyapan sila tuunsoy ka, dakar media. Cool ka. Pinulin? Ito ba? Berlaku. Wala medyo. Ang halal, halal. Ang haram, haram. Innal halala bayin wa innal harama bayin. Ano pala ang gusto mong sabihin ng isang alim sa'yo? Medyo arabon ukit din. Ano yung ukit? Ukit lang. Iukit lang ka bun. Mahalal bun. Ano mahalal yun? Haram na. Kasi ang hikmah na binabanggit doon, sabi ni Imam Ibn Qayyim, al-hikmatu huwa al-qawlu bima yanbaghi wal-fi'lu bima yanbaghi liwaqti alladhi yanbaghi ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Lango na ito ang pilido nila yanbaghi. Hindi man na yanbaghi. Ibig sabihin ang magsalita ng anong dapat. Umilos ng anong nararapat. Sa nararapat na paraan at nararapat na pagkakataon at lugar. Yun daw ang hikmah. So hindi ang hikmah pala is buying case. Kaya nakita na naman, mukibo nila. Ano po sisigod ko? Alam tuloy lang sa masjid na ito,
no smoking. No. Alhamdulillah. Diba? Ang hikmah din sinabi ng mga mufassirun, ila dhukirat fil Quran ma'al kitab fa'lam anna dhalika tadullu ala yadullu ala sunnah. Ibig sabihin, kapag ito daw, sinabi ni Ikrimah, sinabi ni Mujahid, sinabi ni Qatada bin Di'ama, kapag nabanggit ang hikmah kasama ang kitab, ibig sabihin nun ay sunnah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sunod, ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idatil hasanah. Ano ba yung maw'idatil hasanah, Gringo? Sabihin mo lang, ayaw kitang saktan, pero haram yan, ayaw, ganun lang lagi. Maw'idatul hasanah, ganun din. Al-qawlu bima yanbaghi wal fi'lu bima yanbaghi. Lianna al-mad'u ala halayn. Ang mad'u, sabi ni Sheikh Uthaymeen, nasa dalawang kalagayan. Pwede ang mad'u na yon, sana sila ng asar yata. Yung mga taga dito na hindi nagkasama. Ang mad'u, dalawa. Ang mad'u na tinatawag ay yung mad'u na tumatanggap at hindi tumatanggap. Dash, excuse. Adaan mo na siguro kayo. Ha? Sabayin mo sila. Okay. Hal, mad'u, ang hal ng mad'u, qabilun bil haqqi, qabilun bil lin, wa qabilun bi ghairi lin. Warifq. Tatanggap ng da'wah na sa pamamagitan lang ng malambot at ang isa kahit hindi siya makakatanggap kung hindi siya matigas na paraan. So ikaw na nagda'wa ang marunong tumingin doon. Hindi laging malambot. Hindi laging malambot at smiling face. Anong gagawin mo doon sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wa sallam na inulat ni Imam At-Tabarani sa kanyang sahih at hinasan ni Sheikh Al-Albani? Sabi niya, taqarrabu ila Allah bi bughdi ahli al-ma'asi wa alqawhum bi wujuhin mukfahirra. Ibig sabihin, kayo ay magpalapit, sumamba kay Allah sa pamamagitan ng pagpagalit ninyo sa mga taong gumagawa ng bid'a at maksiyah. At salubungin niyo sila ng hindi smiling face. Wujuhin mukfahirra. Ibig sabihin mo dyan, mukfahirra, babagsik na mukha. Habang ginagawa nila yung bid'a nila, hindi pwedeng happy ka. Kapiyagin, ginala nila. Hindi pwede. Habang naninigarilyo siya, at alam niya na, sinabihan mo na, na yung paninigarilyo niya, haram yung sigarilyo na yan, hindi pwedeng smiling ka lang sa kanya. Kung parang si Kaka Jordan din, okay, boy, nagtigog ka, boy. Mama ka, boy, okay. Okay. Wala po tayo na. Dapat ay parating mo sa ipakita mo sa kahit yung pagkamuhi na lang ng mukha. Sinabi ng Nabi, ad-da'watu ilayhi. Pang-apat, as-sabru 'ala al-adha fihi. Ang magtimpi ka sa mga mga pang-uusig na ma-experience mo habang nagdada'wa o nag-practice ka ng ilmo na nalaman mo. Ganun talaga. Hindi ka na imbitahin sa kasal. Di ka rin tigin, imbitarin si Kuananan. Si Kuananan, si Gringo. Bakit? Lokal. Hindi ni pamakay tigin ka ayan na babay sa stage. Sa kawin. Why? Sagulan niya na, ngayon, picture pa. Kasama yung mag-asawa doon na naka-try di Buddha, yung babae, tapos isa na naka-picture. Mungkar to. Fatwa ni Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Ang babae, hindi pwede nakikita na hindi niya mahram, hindi ni-display. Hindi pwede yun. Tigin na maslahat, tigin. Yung maslahat. Mawag din ito yung maslahat ng kapatid.
Bakit? May mga baril ba doon na nagsabi, oh, pag hindi nyo ipinaakyat yung bride sa stage, magkamakayan tayo. Siguro doon po mag-isip ang tuwan, al-darurat tubihol mahdurat. Why? Mas lamang sadat ano? Ginamito kitang-kita na sa stage, nakikita ng background people. Sabi ng mga kwan, yung iba pa ginagawa nila, may nagtanong man sa akin. Sabi, Ustad, inukumantigin na bagay ni Kabi, nung sa Laguna ba yun? O pamanikan, pinapatanggal. Oo. Tapos sabi ko, sino nagpatanggal? Sino makakita? Magulang o hindi, yung public ko, sir, video pa. Hindi pwede yung sabi ko. Kasi number one, choice ng babae niyo kung tanggalin niya o hindi. Pangalawa, bakit kailangan sa makita ng mga lalaki lahat? Ha? Ito, paghurado sila. Ito, tawag ng tangalan ito. Paghurado, uwi, mapiyagin din. 100%. Bagay sila lahat. Sa Bulacan yung tingko nito ganong gula. Di ka na rin, hindi ka rin si Jordan. Hindi tingin. Bawal tingin sa ganun mga pandi. Nakita niya na malaki rin mga, di ka pa kaya aaway mga pandi ito na niya. Harang pandi na insik, pandi tingin na manubo, pandi na baguto, pandi na blaan, lango na mga pandi, apya mga pandi no sa Olympics, ibatag ka. Sige, sagrado lang ka nun. Ipulong ka na lango na pandi. Pandi na gira, pandi na mirakay, lango na mga pandi. Ha? Apya sumama na apelido ni pandi, ibatag lang ka. Pamandi ka rin. Kaya mo din ipagdalil ka na adat ng lahat. Adat mo na. Kuhay. Kaapya tingin so, cellphone, apya tingin so, wifi, kausan na wifi, usan na mga pagidana na adat mo. Uy, apya so kausan sa gitara na adat. Apya so kausan na piano adat. Na ipamakit ka lang kaadat. Babol na adat nila. Ano mo mga adat ng mga tao babal? Na okay. Adat ng mga Afrika. Adat ng mga Afrika, naglalagay ng mga hikaw dito. Magalan. Adat ng mga Afrika, topless, ibabay nila. Okay po ni adat. Yung sinasabi natin na al-adatu muhakkama. Uy, correct. Muhakkama ibig sabihin considered ng hukuman. Al-aslu fil ibadati fil adati al-ibaha. Pinamakay uy. Pero ano yung sinatma? Talaga, kabadan. Huwag mong putulin. Ano yun? Illa bin nas. Maliban kung mayroong dalil na nagbabawal. Paano mo magbawal yung, paano mo sabing dalil? Ibig sabihin, kung yan ay tasakbuh bil kufar, ay bawal mong gamitin yun. Kung sadi ka. Di ba yun nasabi ni Boy Isok, kung sadi ka. Hindi ba Muslim ka? Ang kategorya ng adat na yan, man tasabbaha bi kaumin, naaraman din lang eh. Kung sadi. Anong ipaglaban mang yun mo? Adat mo! Sige, ako lang tayo ng adat. Taghan tayo ng adat ba? Adat! Christmas lights sa Ramadan. Ramadan lights. Oh, adat! Ay, adat ba? Patad ka sa bumbing. Alam mo na lang. Nabati din pagsakaw-sakaw kina. Welcome ko sa Ramadan. Adat! Adat! Ang tanong, kasi gusto mo ang kaida ng adat, ibaha. Ilagay mo daw yung kwan. Ilagay mo yung kaida ng adat na yan. Anong kategorya? Ngini, number 1 na idsanan ka. Bakit mo ginawa yan na pagsakaw-sakaw, yung syukur mo na? Kasi Ramadan, meaning ang sabab nun, ta'zimu sya'airillah. Dahil ginadakila mo, makinig kayo mo buti ha?
dinadakilang mo ang sagisag ni Allah. Ano yung sagisag niya? Ramadan. Okay. Pwede pala yun. Yung ganun, dakilain mo. Okay. Sige. Kung ganun, ang naisip ko magpurutot. Pag na-declare ni Mufti, nakita ang buwan, magpurutot kami. Magtrumpita. Bakit? Adat din mo. Ibig sabihin, may mga adat na pakalumpak sa agama. O pero may kabubuta, hindi mo magpupuntayan. May kadaka na lagi sa mapya, daka ituntay na kadaka tinaupikan mo ka sa katuntay na matid ko, na dinagkanto ka sa katuntayan. Akala mo adat na lahat. Adat. Na may nakapalak-palak sa niya ba umat sa mga adat batadaran. Hindi ba dahil sa adat batat kaya nagkawatak-watak tayo? Magkasala na kaganyan. Adat pa yun. Pero bid'ah idafiyah. Bakit sa bid'ah idafiyah? Kasi inadres sa agama Islam. Dinikit mo sa agama Islam na hindi dapat idikit. Ngayon mo maintindihan ang tarika salafiyah. Yan ang tarika salafiyah. Ang tarika salafiyah, may adat yan. Okay, tignan natin. Ano ba yan sa agama natin? Mabangga ba? O hindi ba yung mabangga? Meron na bang mga flag sa time ng Nabi? Meron. Pero saan ba ginamit ng propeta? Ay, gira. Hindi pala sabi ng Nabi, okay, happy ako kasi nagkasawa ko kay Aisha. Yan, meron kong pandit. Ginamit, di ba yun? Ilaha. Doon yan mahuhulog sa kaida usuliya na nagsasabing, matarakahun Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin ma'a wujudil muqtada wa 'adamil mani' fatarkuhu wajib wa fi'luhu bid'ah. Ano yung iniwan ng Nabi na salita o gawa na may kakayanan siyang gawin, mawjud, existing sa time niya? Walang nagbabawal o pipigil, propeta siya. Nagawin niya yun. Ang pag-iwan doon ay wajib at ang paggawa doon ay bid'ah. Yan ang hindi naintindihan ng mga umaatake at namimilusuko. Umaabot na sa punto na huwag na kayo magsakay ng eroplano. Musakay din eh. Ano, ibada kayo ng eroplano? Ngayon ba din ka ng eroplano na hindi mo na magbimbar? Ang saday ka. Ha? Yan ang tamang pag-intindi. Kaya ang tao na tama ang kanyang unawa sa usul at hindi usul-usul lang, alam niya kung paano yun inayos ng mufti rahimahullah ta'ala ang mga fatawa niya. Pero kung usul-usul lang, tiginipan di na buno, kambunwa, tiginipan, la ilaha illallah. Yan ang problema. Para lang ma-justify o matablir ang kanyang sariling sinasabi. Ang sa atin dito, isuko natin ang sarili sa dalil. Pag may dalil na tamang intindi sa dalil, surrender, ano rin? Diyan na tayo. Ako sa usapan. Mali. Pag mali, okay na. Surrender na ako doon. Mabuti, alhamdulillah, mabait pa itong mukti natin. Hindi na siya lumalaban dun sa mga kalat. Ako naman, advice ko sa iba, huwag lang patulan yung mga iba na masasamang dila. Hayaan nyo na sila. Dahil kung nakita nyo rin nag-comment ako, kung mag-comment pa ako ng Arabic, at Arabic yung alam nyo yung di bastos, ako na yan. Ako nang bahala sumagot. Kasi alam ko kung paano i-discuss sila. Kasi yung ibang nagmamarunong at yung iba naman naghahanap ng hak talaga. So sana na intindihan natin yun at pagpamasok kayo sa Quran at sa Hadith ayon sa pamamaraan ng mga salaful ummah, hindi lang sa salita, ipakita natin sa gawa sa pamamagitan ng pag-aaral. Itong tagal ng pag-upo natin dito, ganun din sa mga ibang mga madrasa na doon tayo.
pag may alim na nasa Salafi